Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, pinangangambahang mabawasan pa. Senador Risa Ontiveros, paiimbestigahan ang yaman ni Pastor Kibuloy dahil sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante, higit 1 milyon na. E-vehicles, bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. 2 Filipino boxers secured na ang spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, epektibo na ngayong araw, ika-12 ng Marso ang oil price rollback sa ilang gasolinahan sa bansa. Nasa 50 sentimo sa bawat litro ng gasolina ang ipapatupad na rollback, habang 25 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 30 sentimong bawas naman sa kada litro ng kerosene. Ang rollback ay bunsod ng fluctuating demand concerns sa bansang China at Amerika, ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Sa kabila nito, ilan pa rin sa mga tsuper sa Kamaynilaan ang patuloy na iniinda ang katiting na kita at pawang hindi ramdamang bawas presyo sa produktong petrolyo. Sa ibang balita, posibleng umabot sa humigit kumulang na 180,000 biyahero ang dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Semana Santa. Bilang preparasyon, nakikipagtulungan ang Manila International Airport Authority o MIAA sa mga otoridad at Metropolitan Manila Development Authority upang maibsan ang traffic build-up sa mga paliparan. Kabilang din dito ang mga hakbangin sa pagpapanatili ng kalinisan, higit lalo ngayong mainit na usapin ito sa mga paliparan. Samantala, muling nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko na mag-ingat sa tinatawag na hijack profile scam o kilala bilang online identity theft. Yan ang balitang ating alamin ngayon sa ulat ni Danisa Lopez. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa hijack profile scam o online identity theft dahil sa panganib at banta na dala nito para sa personal na impormasyon ng biktima. Ang krimen na ito ay nangyayari kung saan kinukuha ang social media account ng biktima sa paraan ng phishing, hacking at social engineering techniques para gamitin sa kasamaan katulad ng pagpapanggap para makahingi ng pera sa mga kaibigan nito. Ibinahagi ng PNP-ACG na sa paglaganap ng scam na ito ay naitala na ng ahensya ang 178 kaso noong nakaraang taon ng Nobyembre hanggang ngayong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang scam na ito ay lumalabag sa Batas Republika bilang 10175 o Cybercrime Prevent Act of 2012 laban sa illegal device access, computer-related fraud at computer-related identity theft. Kaya't pinag-iingat ni ACG Director Police Major General Sidney Hernia ang publiko sa mga kahinahinalang links at attachments na hindi dapat pindutin upang hindi ma-hack. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang 168 katao matapos sumadsad ang barkong sinasakyan sa sitio Agbuyog, Barangay Kapaklan, Romblon. Bandang alas 11:30 ng tanghali nang sumadsad ang MV SWM Salve Regina na may lulanding 55 crew members. Pagtitiyak ng PCG, nasa maayos ng kalagayan ang mga pasahero at crew member ng nasabing barko. Sa ibang lugar naman, 3 araw makalipas mawala ang mangingisda sa baybayin ng Agno, Pangasinan, natagpuan na ng Philippine Coast Guard o PCG matapos ang surveillance operation nito.
Para sa buong kaganapan, narito si Jade Buhoy. Naganap ang pagsalba sa isang mangingisda sa Agno, Pangasinan, ika-10 ng Marso matapos ang 3 araw niyang pagkawala. Ang nasabing mangingisda ay kinilala bilang si Dexter Abalos, 32 taong gulang. Ayon sa kanya, nangyari ang paglubog ng kanyang bakyang sinakyan noong ika-7 ng Marso, bunsod ng pagkabangga sa isdang lumba-lumba o dolphin. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makalangoy patungo sa fish market at dito itinali ang kanyang bangka. Sa tulong ng Philippine Coast Guard o PCG aircraft at sa pagmamatyag ng Coast Guard Aviation Force, natunton ang kanyang eksaktong lokasyon at doon ay rescue ang mangingisda kasama ng kanyang motorbangka. Lubos ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa pagsalba at tulong medikal na kanyang natanggap matapos ang sakunang naganap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangangambahan ang inaasahang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa katapusan ng buwan ng Marso. Posible itong bumaba sa 190 meters dahil sa El Niño phenomenon ayon sa PAGASA. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng higit sa 70% ng inuming tubig sa Metro Manila at nagsusupply sa 25,000 hektarya ng palayan sa Bulacan at Pampanga. Para sa lagay ng panahon, amihan ang patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Partikular na makararanas ng posibleng flash floods ang mga lugar ng Davao Region, Caraga, Aurora at Quezon. Bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong may hinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. At bahagyang pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. NHA patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Senator Bato de la Rosa naniniwala sa kakayahan ng ROTC program para sa pagpapalakas ng depensa sa bansa. Senator Risa Hontiveros paiimbestigahan ang yaman ni Pastor Kibuloy dahil sa umunoy pagkakasangkot sa money laundering. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinahayag ni Senator Risa Hontiveros ang pagnanais niyang paimbestigahan ang ari-arian at yaman ni Pastor Kibuloy dahil sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Paiimbestigahan umano ni Senator Risa Hontiveros ang pagkakasangkot ng assets ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa umano'y mga money laundering schemes. Kaya naman ipinahiyag niya ang pagdanais na ungkati ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga ari-arian at yaman ni Pastor Kibuloy. Inimbitahan din ni Senator Hontiveros ang AMLC na dumalo sa susunod na pandinig upang talakayin ang umano'y pagsipsip ni Kibuloy ng pondo sa mga followers ng KOJC. Ibinase ng senador ang kanyang pahayag matapos tumistigo sa pandinig sa Senado ang isang OFW na lumalabas na gumagamit umano si Kibuloy ng account ng mga totoong tao para makakalap ng pera. Ayon pa sa senador, maaari ring silipin sa susunod na pandinig ang pagtalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrador ng ari-arian ng KOJC. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa iba pang kaganapan, naniniwala si Senador Bato de la Rosa sa kahalagahan ng Reserve Officers Training Corps o ROTC program para sa pagpapaigting ng depensa ng Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Ibinahagi ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senador Ronald Bato de la Rosa na makakatulong ang Reserve Officers Training Corps o ROTC program para sa pagpapalakas ng depensa sa bansa. Sa gitna ng mainit na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ay naniniwala si De La Rosa na agarang aksyon ang dapat na gawin dito, kaya't suportado nito ang ROTC program para palakasin ang reserve force ng bansa. Pagbabagi pa niya, hindi lamang ito parte ng akademiko ngunit parte rin ng pagtatanggol sa bansa na maitaguyod ang kalayaan nito. Naniniwala rin ang senador na magiging daan ito upang maging handa ang bawat individual sa mga sakuna at kung papaano rumisponde sa mga ganitong pangyayari. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Iminumungkahi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtalaga na ng mga fighter jets sa Palawan dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa bukod pang impormasyon, tunghaya ng ulat ni Francis Riodique. Kailangan ng magdestino ng mga fighter jets sa Palawan. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez bunsod sa nakaraang insidente ng pambobomba ng water cannon at umano'y pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa kanya, kahit 2 o 3 mula sa kabuang 12 fighter jets ang nararapat na italaga sa Palawan. Paglilinaw niya, hindi nito layong iprovoke ang China. Responsibilidad naman umano ng Philippine Air Force na magpatrolya sa himpapawid. Dahil rito ipapatawag ni Romualdez ang mga hepe ng AFP, Air Force, Navy at Army upang mapag-usapan ang nasabing plano. Nagpahayag naman ng suporta si Western Command Vice Admiral Alberto Carlos sa mungkahing ito ng House Speaker. Ayon naman sa mga grupo ng mangingisda sa Palawan, makakapagbigay ng lakas ng loob sa kanila kung may presensya ng mga eroplanong pandigma. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, muling naghandog ng tulong pinansyal ang National Housing Authority sa mga apektadong residenteng nasalanta ng Bagyong Odette sa Cebu. Narito ang ulat. Patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng National Housing Authority o NHA sa mga nasalantang residente sa iba't ibang panig ng bansa dulot ng mga kalamidad tulad ng bagyo at baha. Kamakailan ay namahagi ito ng 9.1 million peso cash aid para sa mga apektadong residente ng Bagyong Odette sa Cebu. Ang pondong ginamit ng ahensya ay mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP kung saan nasa 5,000 piso ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng programa sa higit 1,000 pamilyang Cebuano mula sa 22 barangay. Kaugnay nito ay nagpahatid din ng suporta si Senador Amy Marcos sa mga apektadong residente kung saan ito ay alinsunod sa Bagong Pilipinas campaign sa ilalim ng inisyatibo ng Administrasyong Marcos. Ang NHA sa pamamagitan ng EHAP ay nagpapalawak ng kanilang mga serbisyo sa pabahay upang isama ang pagbibigay ng tulong na pera sa mga biktima ng mga kalamidad para matulungan sila na mapaayos ang kanilang tirahan. Kaugnay ng kaganapang ito ay dumalo rin ang local government unit ng Mandaue City upang ipakita ang kanilang suporta sa nasabing programa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan sa Iloilo na mahagi ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka. Ito ay bilang bahagi ng Agri-Fishery Intervention ng ahensya. Ayon dito, ang 515 magsasaka ay nakatanggap ng tulong pinansyal, samantala ang mga benepisyaryo ng kadiwa ay pinamahagian din ito.
sa pamamagitan ng interbensyon gaya ng pamamahagi ng mga makinarya at gamit pangingisda ay umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mapapalakas nito ang sektor ng agri-fisheries sa lalawigan. Sa bukod pang kaganapan, 84 na milyong pisong halaga ng mga makinarya para sa agrikultura. Yan ang ipinamahagi ng PhilMec sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa lokal na pamahalaan ng Tandag City, Surigao del Sur. Tutukan si Jade Buhoy para sa balita. Sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur, namahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization of PhilMec sa mga kooperatiba at asosasyon ng magsasaka. Ang mga ipinamahaging makinarya ay mga floating tillers, tractors, rice combine harvesters, single-pass rice mill, riding-type transplanters, pati na rin ang mga mobile rice mill. Ang mga nabanggit na makina ay inaasahang maipaabot sa mga magsasaka ng Kagwait, Kantilan, Karaskal, Lanusa, Madrid, Tandag, Lingig, San Miguel, San Agustin, Tago, Barobo at Bislig. Ayon sa PhilMec, ang interbensyong ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas Campaign pati na rin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF upang masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, may 1 milyong Pilipino na ang nakapagpasa ng kanilang aplikasyon upang maging bagong botante para sa 2025 elections. Pinakamarami pa rin ang rehiyon ng Calabarzon sa may pinakamaraming bilang na naitalang bagong botante, habang nasa Cordillera Administrative Region naman ang may pinakakaunting nagparehistro. Matatandaang nauna nang inilahad ng COMELEC ang target na may parehistro ang halos 3 milyong Pilipino hanggang sa katapusan ng Setyembre. Susunod sa News Force. Lungsod ng Muntinlupa, hindi pagbabawal ang e-trikes matapos suspendihin ng Metro Manila Council. E-vehicles, bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. DTI, nagpatupad ng price freeze sa 2 bayan sa Oriental Mindoro. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang naging evaluation at ilang pagpupulong hinggil sa regulasyong nagbabawal sa mga electronic vehicle na dumaan sa mga major road, ipatutupad na ang regulasyon sa ika-15 ng Abril. Ang detalye yan ang alamin sa aking ulat. Simula sa ika-15 ng Abril taong kasalukuyan, sisimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng MMDA Regulation Number 24-022 o ang pagbabawal sa mga e-bike, e-trike, tricycle, pedicab, pushcarts at kuliglig mula sa pagtawid sa mga national road, circumferential road at radial road sa Metro Manila. Ito ay buhat ng pagkabahala ng ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa patuloy na paglaganap ng mga e-vehicle sa mga major road, kung saan nakapagtala ng 907 na e-bike, e-trike at e-scooter related road crash statistics sa Metro Manila noong nakaraang taon. Kabilang narito ang mangilang-ilang obserbasyon sa pagbigat ng daloy ng trapiko bunsod ng mga sasakyang ito. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, sa ilalim ng MMDA Regulation ay nakapaloob ang 2 Memorandum Circular na inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Una na rito ang Memorandum Circular No. 2020-036 at 2023-195 o
o ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa national highways gayon din sa lupa. Habang ang isa pang inilabas na memorandum ay ang Transportation Office Administrative Order No. 2021-039 o ang Consolidated Guidelines in the Classification, Registration and Operation of all types of electric vehicle. Samantala, habang hinihintay pa ang updated regulations ng LTO para sa mga e-vehicle, pinaplano na ni Artes ang posibilidad na isama ang kaligtasan ng pagpapatakbo ng mga e-vehicle sa kurikulum ng Motorcycle Riding Academy ng ahensya upang higit pang mapasigla ang inclusive road safety. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, bagamat matapos suspendihin ng Metro Manila Council ang paggamit ng mga e-trike, ay naglabas naman ng pahayag ang lungsod ng Muntinlupa hinggil sa hindi pagbabawal nito. Pinahihintulutan ni Muntinlupa City Mayor Raffy Biazon ang mga e-trike base sa regulasyon ay patutupad na maaari lamang daanan. Samantala, kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ng alkalde sa Sangguniang Panlunsod para sa paglalagay ng regulasyon ukol dito. Nagpatupad ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa dalawang bayan sa Oriental Mindoro. Ito ay sa bayan ng Bulalakaw at Mansalay dahil sa pagdeklara bilang state of calamity bunsod ng nararanasang epekto ng El Niño phenomenon. Dahil sa mandatong ito, hindi maaaring itaas ang mga presyo ng pangunahing bilihin sa mga nasabing bayan sa loob ng 60 araw. Para sa balitang pampalakasan, secured spots na ang dalawang Filipino Pride boxers ng bansa na sina Nesty Petesio at Ira Villegas para sa anticipated event ngayong taon, ang Paris Olympics 2024. Ito ay matapos ang 4-1 domination win ni Petesio kontra sa pambato ng Turkey na si Esra Yildiz Karaman sa women's 57 kg semifinals sa First World Olympics qualification sa Italy kanina madaling araw ng Martes oras sa Pilipinas. Bukod kay Petesio ay kwalipikado rin sa Olympics si Villegas matapos daigin si Slatislava Genediva Chupanova ng Bulgaria sa women's 50 kg quarterfinal. Bago kina Villegas at Petesio, una nang na-qualify sa Paris 2024 ang isa pang boxing pride ng bansa na si Umir Marshall. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, pinangangambahang mabawasan pa. Senador Risa Hontiveros, paiimbestigahan ang yaman ni Pastor Kibuloy dahil sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante, higit 1 milyon na. E-vehicles, bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. Dalawang Filipino boxers secured na ang spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.